suportahan ng mga charity vloggers, kalingap reactors, nakatuwang sa programa ni Kuya Val Santos Matubang. I-subscribe ang kanilang mga YouTube channel. Please subscribe. Ito Money Vlog. Ayun po, no, nag-aalala po itong si Kalingap Rab, kay Kalingap Edu, dahil po doon sa pangyayari na si Erica ay umatras na, parang ayaw na po niya magpa-vlog, at medyo si Kalingap Edu sa ngayon ay malungkot, dahil doon sa pangyayari, kasi siyempre napakarami po niyang parang sinakripisyo din, para po doon sa kanilang tambalan ni Erica, at doon nga po nabuo yung Edrica, kaya sa ngayon medyo nag-aalala, si Kalingap Rab kay Edu, bagamat makikita po natin doon sa birthday ni Kalingap Rab, masaya itong si Kalingap Edu, pero siyempre isa po ay naapektuhan masyado, dahil po doon sa pangyayaring iyon, at papanoorin po natin yung video, Pero bago po yan, ako muna po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Kung saan man kayo ng panig ng mundo naroroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab at Ate Edna Vlog. Kung tayo po ay nanonood ng kanilang mga video, ay wag po natin skip yung ads upang sa ganun ay patuloy po tayo makatulong doon po sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na nag-iikaw sa buhay. O ito po yung video, na talaga nga namang dito po ay makikita natin at maririnig na talagang si Kalingap Edu ay inaalala ni Kalingap Rab. Ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Rab. So, paano si Edu? Ayan, siyempre, isa siya sa ating isipin. Actually, siya talaga yung talagang mapupunta yung attention natin kung kumusta si Edu. So, ayun, siyempre, sa mga nangyari ay, kasi alam naman natin na si Edu talaga yung naglaan ng napakaraming efforts para dito sa tambalang Edu and Erica. Lagi niyang hinahatid sundo, And syempre, yung nararamdaman niya ay talagang totoo. And ano man yung mangyari sa kanilang dalawa, behind the camera, ay nasa kanila na lang yun. Pero dito talaga sa nangyaring ito, ay talaga napabilib ako ni Edu. Syempre, ni Insan Edu. Kasi siya pala ay matagal na pala niyang nararamdaman na yung ayaw na ni Erica magpa-vlog. Siya yung mas nakaramdam ng noon pa. Hindi naman ganun katagal, siguro 1 month ago siguro. Yan, siguro. Hindi naman po ganun katagal talaga. Pero siya po yung unang nakaramdam noon. And siya yung kumausap din, nagbibigay ng advice kay Erica. Ganun. Pero hindi niya po sa akin sinabi, hindi sinabi sa akin ni Edu yung mga sakripisyo niya, na kahit ramdam na niya na ayaw na ni Erica magpa-vlog, ay hindi niya sa akin sinabi, alang-alang sa ating vlog, alang-alang sa ginagawa naming content para sa mga viewers. So sinabi niya lang lahat ng kanyang mga saloobin nitong nakausap namin si Lola at Lola, na ayaw na nga pong magpa-vlog ni Erica. So ayun, madami sa aming inopen sa Edu. Kaya ayun, kahit nararamdaman na ni Edu na ayaw na nga ni Erica magpa-vlog, ay yun, tuloy pa rin yung pakikisama niya. Na minsan, hindi sa akin sinabi, hindi sa team sinabi. Talagang kung ano yung dapat niyang gawin, ginagawa niya na walang reklamo. Kaya grabe, saludo kami kay Edu. Sobrang bait po. Sobrang bait ni Eds. So, yun, hinayaan niya lang kung ano man yung alang-alang po sa respeto niya sa akin, alang-alang sa respeto niya kay Kuya Val, alang-alang sa team. Nagsakripisyo siya. Hindi niya sinabi yung mga nangyayari, Kasi kung matagal na sa akin sinabi kung sinabi niya sa akin kaagad na minsan parang ayaw na mag-vlog ni Erica, ako talaga, mabilis ang action ko na
titigil ko na. Agad kong kakausapin. And ayun, kung ayaw na, edi tigil na po talaga. Pero hindi niya sa akin sinabi. Hinintay niyang magsabi mismo ay sila Erica. So yun na nga po. Nangyari na nga po. And saka naman ni Edo sinabi yung mga pangyayari naman na hindi ko naman po alam. Ano? So dito naman po, naiintindihan naman natin si Erica na baka nahihiya sa akin. So wag po natin siyang iba siya, no? Huwag natin pag-isipan ng masama. Kasi baka nahihiya lang sa akin na magsabi na ayaw na nila magpa-vlog. So, ayun. Ang nagsabi sa akin si Lolo at si Lola niya. Kaya sana, ang wish ko lang din kay Erica na sana maging matagumpay siya sa kanyang pag-aaral kahit wala na kami, ano? Kasi kami lang naman talagang gusto namin hanggang dulo na matulungan natin si Erica hanggang sa kanya, hanggang siya yung maging na talaga, yung matupad niya yung pangarap niya, makatapos siya ng pag-aaral. Pero ngayon nga, na pinutol na niya yung connection sa atin, pinutol na niya yung karapatan natin na makatulong. So, I think, kaya na nila. I think di naman siguro nila gagawin yun kung hindi nila kaya, di ba? And ako naman, madali naman po akong kausap kung may pakiusap kayo sa akin about sa pag-vlog natin, kung may pakiusap kayo sa akin, lapitan lang ako, sabihan lang ako, at napakadali lang yan. Kung ayaw nyo na mag-vlog, okay, mabilis lang akong kausap. Wala pong problema sa akin. Siyempre, ako, mas nire-respeto, mas masusunod pa rin yung beneficiary natin, ano? Okay po, no, napanood po natin yung video, no, at talaga nga namang itong si Kalingap Edu ay inaalala ni Kalingap Rab, ano, kasi siyempre sabi niya napakalaki ng sakripisyo, ano, ni Kalingap Edu doon po sa Edrica, at bagamat alam na po ni at nararamdaman ni Kalingap Edu na parang ayaw na po magpa-vlog ni Erica, ay hindi po kaagad sinabi ni ni Kalingap Edu, alang-alang po doon siyempre sa nagaganap at sa pagpapatuloy ng teleserye na Edrica, kumbaga siyempre ayaw po masira ni Kalingap Edu yung teleserye, at bagamat sa pakiramdam niya ay para siguro matabang na si Erica, kasi siyempre mararamdaman po yan ni Kalingap Edu kung talagang si Erica ay medyo matabang na habang binablog. Parang ganun po yun, siyempre sabi nga po ni Kalingap Rab, matagal na daw pong alam ni Kalingap Edu, matagal na daw pong naramdaman ni Kalingap Edu na si Erica ay parang ayaw na magpa-vlog, pero alang-alang sa kanyang respeto at paggalang sa Kalingap, lalong-lalo na kay Kuya Bal, ay hindi niya po kaagad sinabi, kumbaga ay hinintay niya na ang magsabi mismo ay itong pamilya nila Erica, Tama naman po yun, tama naman po yun, kasi baka mamaya mali yung kanyang pakiramdam, mali po yung kanyang inaakala na si Erica ay ayaw na magpa-vlog. Pero sa bandang huli ay yun po, tama yung nararamdaman ni Kalingap Edu na si Erica ay ayaw na magpa-vlog, At maliwanag naman po na sinabi ni Kalingap Rab na si Erica ay ang gusto po ay makapag-focus na lang sa pag-aaral, At ang kagandahan po rito ay ginagalang po nila Kalingap Rab ang desisyon nila Erica. Ang sabi nga po ni Kalingap Rab, kung ano po ang desisyon ng kanyang mga beneficiary, ginagalang niya po, Pero ang inaalala lang nga po niya rito, siyempre, si Kalingap Edu, Kasi siyempre, napakalaki din po ng sakripisyo talaga ni Kalingap Edu doon po sa teleserye na Edrica, Pero, ang panawagan nga ni Kalingap Rab ay siyempre patuloy pa rin po natin suportahan si Kalingap Edu, bagamat wala na po yung Edrica, ay nandiyan naman po si Kalingap Edu, na patuloy po natin siyang suportahan. Siyempre, kumbaga wala din naman pong kinalaman dyan si Kalingap Edu sa pag-atras ni Erica, At ganun din po, huwag na po nating ibas si Erica, kasi may mga nagko-comment na talagang kung ano-ano po ang sinasabi. Wag pong gano'n, Wag po nating ibas si Erica, Yun po ay desisyon niya. Kaya po, irespeto po natin yung kanyang desisyon, At saka isa pa po niyan, pagka kayo po ay nang babas at nagsasabi kayo ng hindi maganda sa inyong kapwa, napakalaking kasalanan po niyan sa ating Panginoon, At ang lahat po ng inyong sinasabi, may karma po yan, May kapalit po yan na hindi rin maganda, Kaya hanggat maaari, ay iwasan po natin yung makapagsalita po tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. At saka mas maganda po yung wala po tayong
kaaway, wala po tayo na pagsasabihan ng hindi maganda, kasi siyempre, baka mamaya mangyari po yan sa ating buhay at bumalik yung mga ganon at tumama sa atin, napakahirap po na tayo ay mapagsasabihan din ng masasakit na salita ng ating kapwa. Kaya yun po, hanggat maaari, wag po nating ibas si Erica, tanggapin na lang po natin kung ano po yung kanyang desisyon, respeto po natin. At si Kalinga Edu, wag po nating ibas, kasi meron po akong nabasa mga comment na sabi niya, iniwan daw po ni Kalinga Edu si Rina, kaya nangyari din po sa kanya. Hindi po ganun yun, hindi po yung ganun. Kumbaga, may mga pagkakataon po talaga na nangyayari ang mga ganung bagay, Pero yun po ay walang kinalaman, Kasi siyempre, ito naman po ay teleserye lang. Kaya lang, alam naman po natin lahat na ito ay magdi-the-end din, Kaya lang napaaga, Napaaga po yung the end. Kumbaga, walang magandang katapusan, Natapos ka agad. Parang ganun po yun, Kaya, ayun, tanggapin na lang po natin, kung ano po yung nangyari, Alam ko naman po na lahat po sila ay hinahangaan nyo, Meron pong humahanga sa iba't ibang beneficiary ni Kalinga Prab. Pero lahat po sila ay igalang po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy lang po natin suportahan ang Kalingap. Sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlog. Ganun din po ang lahat ng charity vlogger na nasa team ng Kalingap. Suportahan po natin silang lahat. At ganun din po yung mga legit na Kalingap reactor. Suportahan po natin sila. Marami po dyan na fake na mga reactor, sinasabi sa Kalingap daw po sila, pero hindi naman po sila sa Kalingap, hindi po sila legit, Kaya yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.